Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Can we just appreciate the Lord, church? Hallelujah. You're such a good, good Father to us, Lord. Hallelujah, Jesus. Just appreciate the Lord right now. Hallelujah. Lift up your adoration, thanksgiving before our Heavenly Father right now. Hallelujah. Lord, we just want to adore your name. To adore your holy name, O God. To adore your holy name. To adore you, O Father. We just want to appreciate you, Lord, for all the things, for all the good things that comes to you, from you, our good, good Father. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ina-appreciate ka po namin. At walang oras, walang minuto, walang araw na hindi ka namin papasalamatan habang kami nabubuhay, Panginoon. Maraming pong salamat. Napakabuhay mo sa aming buhay. At muli sa oras na to, hihiling po namin na ikaw ang mangusap sa amin muli, Panginoon, Lord God. Ano mang kabigatan meron sa puso ng bawat isa naririto, Panginoon, inihiling ko at dinadalang ko ang kapangyarihan mo na kumilos at tipuin mo ang puso ng bawat isa, Lord. There are minds, there are hearts that is yet to open, Panginoon, Lord God. They are yet to open, Lord Jesus. Right now, ikaw ang mag-touch sa puso niya sa pangalan ni Jesus, Lord God. And for those, Lord, na wala man dito kasama, di man namin kasama, pero naririyan sila at nakikinig sa amin ngayon. Abutin mo po ang bawat isa sa kanila. Lord, ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang nasa itaas, Lord eh. Ikaw ang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa buhay namin dito sa ibaba. Ikaw pa siya bumawak ng manibela ng buhay na to, Lord. In Jesus' name, Father. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat, aming Ama. Hayaan mo ang araw na ito maging productive, Lord. Magamit po namin pabalik sa iyo ang nag-iisang araw ng kapahingahan namin, Lord, sa isang buong linggo. Napakabuti po, Panginoon, sa amin. Hindi ka nagbabago kahit kami, Lord. May times na nanlalamig, nakakalimot, nagbabago. Pero Lord, salamat po dahil hindi mo kailanman pinaramdam yung ganong attitude sa amin. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. We bless and praise your holy name. We thank you, Father. We appreciate you. Glory to you, now and forever, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magsipag-upo. Napakabuti po ni Lord. Sino dito ramdam ang presence ng Diyos? Sino dito yung, alam mo, sa sarili mo na kasama mo ang Panginoon, no? Presensya ng Panginoon. Naririto sa lugar na to. Lagi sinasabi na, where two or three gather in my name, there am I with them. I just want you to know and hear this. You have made the right decision to come here today. There's no other best way to spend your Sunday but in the presence of the Lord. If you are thinking na ang dami ko ang gagawin, pagod ako, puyat ako kagabi, may mga sikasuhin ako sa bahay, may mga dapat akong unahin, pero pumunta ka ngayon, you are blessed, beyond blessed. Amen po ba? Kasi yung oras na yan, binigay mo sa pinaka-the best na paggagamitan ng oras. Sa buong linggo, napakadami po nating araw para sa ibang mga bagay. Pero yung Sunday, no?
Lagi ang Sunday, araw ng pakikipaglaban. Kung nararamdaman mo yun, araw siya ng pakikipaglaban na aatin ba o hindi. Amen po ba? Kasi demonyo na itong tao to, nakaset ko na pumunta talaga. Nakaset talaga to na magsisit pa siya pag Sunday. Yung araw ng laban ng demonyo mula Monday hanggang Sabado, dodoblehin niya pagdating ng linggo. Para lang hindi ka makapunta. Pero kapag napagtagumpayan mo yan, at napagtagumpayan mo ulit-ulit, di ba? Hindi na po magiging mahirap sa'yo. Yung laban na yun, wala na yun sa'yo. Next level na. Sabi kanina sa prayer, no? Dali mo kami sa next level, Lord. What is your next level? Ano ba yung next level mo? Baka yung po pwede yung pagsisimba? Ano ba yung next level mo? Trabaho ba yan? Pakikipag-relate mo sa mga katrabaho mo? Ano ba yung next level mo? Pamilya mo ba yan? Yung prayer points na yun ay napaka-powerful. Amen po ba? I believe the Lord is yet to speak pa sa bawat isa sa akin sa mensahe niya ngayon. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos! Bakit ang hina? Napakabuti ng Diyos! Praise the Lord! Hallelujah! God is good and all the time. Amen. As you declare, it shall be so in our lives in Jesus' name. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Sa araw po na to, ang mensahe ng Panginoon ay maikli lamang. At naniniwala ako na lahat naman po ng mensahe na naririnig natin sa altar na to ay nagmumula sa Panginoon. It has been prayed for at pinagdandaan at talagang pong sinig ng Panginoon, ang Panginoon ng ating mga mensahero. Amen po ba? And ang Panginoon ang mangungusap sa araw na to, naniniwala ko. Amen po ba? Ang ating pong mensahe sa araw na to ay pinamagatang shipwrecks in life. Yung mga barkong lumubog, nasira sa buhay mo. Amen ba? Amen. Alam niyo po, I believe, ang buhay ay journey. Tama? Ang buhay ay journey po, no? Sa journey, kapag pinag-uusapan ay journey, marami po tayong po pwedeng maging ways kung paano mag-journey. Dagat, yung papawid, by land. Amen po ba? Napakarami. But I believe, you know what? There's this revelation from the Lord na hindi ko malaman kung ano po ba, bigla lang, no? Nung itong mensahe na ginagawa natin. Ang mga disipulo ng Panginoon, karamihan, mangingisda. Amen po ba? May iba siyang disipulong tax collector. May iba pa siyang tinawag sa iba pa. Amen po ba? Pero karamihan ay mga isla. Sinabihan niya, sama kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakayan ng tao. Bakit kaya ang Panginoon hindi humanap ng magsasaka na lang? Tama ba? O hindi siya humanap ng mga, alam niyang, yung marunong sa salita na, para hindi na siya mahirapan, di ba? Yung mga nagtuturo, di ba? Pumasok sana siya sa ito magaling pa magturo doon. Ito yung mga kumunit kong disipulo. Pero ang Panginoon, nagtawag po siya ng mga mangingisda. Doon pa lang sa moment na yun, may tinuturo ng Diyos sa akin. Ang buhay, mayahalin tulad mo, kadalasan sa dagat. Amen po ba? Ang dagat, maalot, may times. May times na kalmado. May mga dagat na mabato. May mga dagat na pino. Yung buhangin. May dagat na sobrang pong makulay. Alam mo yung pag tinignan mo yung mga dinadayo talaga ng mga sa ibang bansa. May mga dagat na parang putik na, madumi na. May mga dagat na lalo nga no pagtanghali. Ayun din, sisinaga ng araw. Mainit. Paggabi, syempre aayon sa weather, malamig. Parang buhay mo. Parang buhay po natin. May times na punong-puno ng storms. May waves. Ang alon, grabe naman na. Di man lang ako pinakalma. Iba po pwede sabihin, ano ba yan tong buhay ko? Parang lagi na lang pagsubok, lagi na lang. May times naman mararamdaman mo na parang lahat okay. Kalmado lahat. Ang kulay, no? Parang yung tinatawag
Isda yung mga dagat na ibang basa pala Boracay, Palawan, Canido. Ang ganda-ganda ng kulay. May times na madumi. Diba? O pwede yung dati mong buhay, nung nakakilala ka sa Panginoon, gumanda na yung tubig. Amen ba? Aging sobrang ganda. May mga mababato, may mga pino, diba? Buhay mo, may mainit. Nandun ka sa times na maaari kang, ikaw ay Kristiyano na, no? Mainit ka, maaari din malamig. Amen po ba? At, ang Panginoon napakabuti dahil hindi niya tayo pinapabayaan sa journey. Marami siyang binigay ng mga nasa Biblia mo lahat, no? Kung ano yung mga pwede nating kunin na salita niya. Halos lahat dito para ito i-apply sa buhay natin. Amen po ba? Naniniwala ako na ang Panginoon, bago pa man lahat, ganun na lang yung pagmamahal niya sa tao. Ginawa niya to. Amen po ba? Para meron tayong manual sa buhay. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. And yung heart ng message po natin ay matatagpuan sa Acts o Gawa, chapter 27, verse 1 to 44. Sabi po diyan, nakikita po ba ng bawat isa? Na mapagpasyahan nilang, ito po ay bibigyan ko lang kayo ng pahapyaw na kwento. Ito po yung kwento ni Pablo na siya'y nabilanggo na. Siya po ay si Saulo na naging Pablo na. Nakakilala niya siya sa Panginoon. And then dahil sa ginagawa niyang pag-preach about kay Lord, no? Napag-initan siya. Parang katulad ng ginawa niya sa mga Kristiyano. Pinag-initan niya. Ngayon siya napag-initan hanggang sa pinuli siya at pinilanggo. Ngayon po nung hinuli siya at pinilanggo, halos 2 years po yun na siya nakabilanggo. Doon lamang siya nagsalita na ako'y mamamayang Romano. Hindi niyo ba alam? Ang karapatan po ng mga Romano ay malaki. Kung siya ay hindi Romano at hindi po, hiniling niya na siya litisin. Doon ako litisin dahil ako'y may karapatan, ako'y mamamayang Romano. Hiniling ko na ako ay litisin doon sa lugar na dapat ako ay litisin kasi malaki ang chance ang mapalaya ko sa Pablo. At napagbigyan po siya, no? Pero dahil siya'y malayo, kailangan ibiyahe ni Pablo. May journey. Sabi daw sa verse 1, nang mapagpasyahan nilang papuntahin kami sa Italia, pinagkatiwala nila si Pablo at ang iba pang mga bilanggo kay Julius. Si Julius ay isang kapitan ng mga sundalong Romano na tinatawag na batalyon ng emperador. Doon sa Cesarea ay may isang barkong galing sa Adramyttium at papaalis na papunta sa mga daungan ng lalawigan ng Asia. Doon kami sumakay. Sumama sa amin si Aristarchus na taga Thessalonica na sakop ng Macedonia. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Mabait si Julius kay Pablo. Pinahintulutan niya si Pablo na dumanaw sa kanyang mga kaibigan doon para matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Mula sa Sidon, bumiyahe uli kami at dahil sa luwat sa amin ang hangin. Doon kami dumaan sa kabila ng isla ng Cyprus na kubli sa hangin. Ito po ay barko at ang laman po ng barko ay puro tripulante, tama ba yung Tagalog, yung mga kasama niya sa bilangguan. At sila po ay 200 plus dyan sa barko na yan. Ngayon, nung sabi niya sa verse 5, nilakbay namin ang karagatan ng Cilicia at Pamphylia at dumaong kami sa Mira na sakop ng Lycia. Nakakita roon si Kapitan Julius ng isang barko na galing sa Alexandria at papunta sa Italia. Kaya pinalipat niya kami roon. Mabagal lang naging biyahe namin. Tumagal ito ng maraming araw. At talagang nahirapan kami. Hanggang sa nakarating kami malapit sa Sinido. At dahil sa lungat ang hangin, hindi kami makatuloy sa papupuntahan namin. Kaya bumiyahe kami sa kabila ng isla ng Crete na kubli sa hangin na doon kami dumaan malapit sa Salmone. Ang kanya-kanya pong journey yan, di ba? No? May sila, medyo nahirapan daw sila at nagtagal sa kanilang biyahe. May mga ganun talaga. May times na mabilis, may times na mabagal, mahirap yung biyahe. Namaybay kami, pero talagang nahirapan kami. Bago makarating sa lugar na tinatawag na magagandang daungan. Malapit ito sa bayan ng Lasea. Nagtagal kami roon hanggang inabot kami ng panahong kapanganib
ang pagbabiyahe. Dahil nakalipas ng araw ng pag-aayuno, kaya sinabi ni Pablo sa aming mga kasama, ang tansya ko, mapanganib na kung tutuloy tayo at hindi lang ang mga karga ng bagkong mawawala, baka pati na rin ang ating buhay. Sino yung nagsabi nito? Si Pablo. No? Sa buhay, may mga ganyan. Huwag mo nang ituloy ang papasukin mong business. Feeling ko dyan scam. Feeling ko dyan may hindi magandang mangyayari dyan o kung ano pa man. Huwag mo ituloy yan. Hindi yan yung karapat-dapat para sa'yo. Di ba hindi yan yung napagdasal mo ba yan? Hindi nagkukulang ang Panginoon sa atin. Gumagamit po siya ng instrument para warningan ka sa mga bagay-bagay. Kung para bang ang bagay na ito ay hindi kalooban ng Panginoon. Kasi hindi mo naman masasabing kalooban o hindi agad. Minsan, no, bago, kung hindi mo pa natatry, madalas sa atin yan, to cease to believe. Hindi, mukhang maganda eh. Paano hindi kalooban yan? Bili mo, laki ng sahod ko. Tapos 4 days a week lang ang pasok ko. Kaso may linggo. Diba? Ay, hindi kalooban to. Hindi ako pagod eh. Tapos ang laki ng sahod niya, linggo, kalooban. Amen po ba? Amen. Amen po ba? No? May mga times, at ang Diyos hindi nagkukulang sa warning at paalala. Mararamdaman mo yan sa puso mo. No? Na yung, itong kaibigan mo to, huwag kang maglalapit o sumasama sa mga yan mo na. Kasi ikaw ay hindi pa ganun karatag, baka ikaw ang madala. Gusto ikaw ang makadala. Madami pong warning. At dahil sa hindi ligtas, sa malakas na hangin ang daong at doon, karamihan sa mga kasama namin ay sumang-ayon na magbiyahe. Tinuloy pa rin nila. Nagpakasakali silang makakarating kami sa Phoenix at doon, magpapalipas ang tag-unos, no? Kahit parang piling mo tagilid, nagpakasakali ka pa din. Ay, baka po pwede naman. Diba? Baka po pwede naman, baka mag-workout kami. Okay, baka po pwede naman itong papasukin kong trabaho o itong business na to, ay baka mag-workout. Kahit parang tagilid. Itong bagay na to, no? Baka po pwede naman. Kung pwede naman. Sapagkat ang feeling sa isang taon, kasi nakikita ko parang ang ganda naman kung ako pwedeng maging resulta. Na may magandang kublihan kung tagulo. Sa malakas na hangin at alon sa dagat, hindi mo nakikita na yung mga alon, hindi mo na nakikita, sunod, next, hindi mo na nakikita, no, yung mga bagay-bagay na parang bang sagot na ng Diyos na huwag ka nang tumuloy. Na huwag mo nang ituloy yan. Panay kasi ba, no? Kain dito, kain doon, mahilig ka sa gano'n. Ang Panginoon nagbibigay ng warning sa pamagitan ng anong katawan mo. Diba? Pero hindi ka nakikinig. At ang ending, magkakaroon ng sakit. Hindi po kalooban ng Diyos ang sakit. Hindi po kalooban ng Diyos ang sakit. Kung merong warning ng Diyos sa atin, let's listen. Amen po ba na umihip ang mahinang hangin galing sa timog. Pero alam niyo po, ang Diyos napakabait. Nakikita niyo namin. Napakabuti talaga niyo. Ang akala ng mga kasamahan namin ay pwede na kami bumiyahe. Kaya itinaas nilang anglan, nagbiyahe kami, nangangaybay sa isla ng Crete. Hindi nagtagal, bumugso ang malakas na hilagang sila ang hangin mula sa isla ng Crete. Pagtama ng malakas na hangin sa amin, hindi na kami makaabante. Kaya nagtatangay na lang kami kung saan kami dali ng hangin. Nang nasa bandang timog na, pag talagang pinigilan ka na ng Diyos, isa wala ka nang magagawa, pero ano nangyari? Nandun ka na. Diba? Kami na maliit ay isang hawda. Nagpakubli kami ng kaunti, kahit nahirapan kami na isang pama namin ng maliit na bangka, nagdala ng barko para hindi ito nawasak. Nakita niyo yung grabing struggle sa pagbiyahe nila Pablo. Dahil lang sa hindi nila pakikinig na huwag na tayong bumiyahe. Nang mahatak ng bangka, itinali ito na mahigpit sa barko, sapagkat natatakot sila na baka sumayag ng barko malapit sa Libya. Ibinaba nila ang layag at nagpatangay sa hangin. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na bagyo, kaya kinabukasan. Nagsimula na silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. Ang daming revelation ng Panginoon, kada verse. May mga bagay na hindi dapat nawala sa'yo, na nawala sa'yo dahil sa tigas ng ulo mo. Amen po ba? Amen. May mga bagay na sana kalooban ng Panginoon na ganito pa rin sana, pero dahil hindi ka nakinig, yan ang nangyari. Amen po ba na wala yung bagay na yun? Hindi mo naranasan yung bagay na yun. Nang sumunod pang araw, I pray in Jesus' name and believe and declare na hindi tayo makakaranas mo ng mga bagay na hindi dapat talaga natin ranasin. Amen. Pero dahil matigas ang ulo natin, no? So hindi natin mararanasan yun. Makikinig tayo sa Panginoon, in Jesus' name.
Nang sumunod pang araw, ang mga kagamitan na mismo ng barko ang kanilang tinapon. Sa loob ng ilang araw, hindi na namin nakita ang araw at bituin. Darating sa point na parang dahil sinuong mo yan, madilim na ang paligid. Parang ang dilim na ng buhay. Naalala ko po yung mga tao na nagkaroon ng problema sa buhay na maaari hindi na nila kilala. Grasya ng Panginoon na hindi ka sumama sa paglubog ng barko. Noong dumaan ka sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Kasi may iba po na hindi nakakayanan mo. Amen po ba? Tuloy-tuloy pa rin ang bagyo. Hanggang sa nawala na kami ng pag-asa makakaligtas pa. Sumunod, ilang araw nang hindi kumakain ang mga tao, kaya sinabi ni Pablo sa kanila, mga kaibigan, kung nakinig lang kayo sa akin, di na tayo dapat umalis sa Crete. No, kung nakakapagsalita lang ang Panginoon, kung nakinig ka lang kasi sa akin, hindi na sana nangyari sa atin ang mga kahirapan at kapinsalaan ito. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, kahit nangyari yan sa'yo, ako ay Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Diyos pa rin ako. At kung ano ang naisip ko, sa isang iglap, walang mahirap para sa akin. Amen. Sabi ng Panginoon, kaya kitang iahon dyan, tanggalin dyan, i-bless ka pa rin, baguhin yung sitwasyon mo, ibigay yung kailangan mo kahit matigas ang ulo mo. Amen po ba? Amen. Sabi doon, may ginawa din si Pablo na nakakatuwa. Kaya napakalaki po bagay ang pagpapasalamat sa Diyos. Dahil walang sabi niya, hindi ko sa inyo lakas nyo, ang loob nyo. Dahil walang mamamatay sa atin. Walang mamamatay sa atin. Jesus name. Ang barko lang ang masisira sapagkat kagabi, nagpakita sa akin ng isang anghel. Ipinadala siya ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at aking pinaglilingkuran. Sabi niya, Pablo, huwag kang matakot. Kaya mga kaibigan, huwag kayong matakot dahil nananalig ako sa Diyos na matutupad ang kanyang sinabi sa akin. Pero ipapadpad tayo sa isang isla, ika-14 na ng gabi, nang tinangayig kami ng bagyo sa dagat ng Mediterranean. At nang mga hanging gabi na, tinatansya ng mga tripulante na malapit na kami sa tabi ng dagat. Kaya sinukat nila ang lalim ng dagat, nalaman nila na 20 dipa ang lalim, maya-maya sinukat nilang uli ang lalim at 15 dipa na lang. Next. At dahil sa takot, nabumangga kami sa mga batuhan, nagulong sila ng 4 na angkla sa hulihan ng barko. At nanalangin sila na pag-umaga na. Gusto sana ng mga tripulante na lisanin ng barko, kaya ibinaba nila sa dagat. Ang malit na bangkat, kunwari nagulog lang sila ng mga angkla sa unahan ng barko. Pero sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kung aalis ang mga tripulante sa bagyo, sa barko, hindi kayo makaliligtas. Dahil may instruction ng Diyos, walang aalis. Amen ba? Sama-sama kasi sabi ng Panginoon, kahit ang dami dyan, kaya ko kayo ligtas. Amen ba? Walang mahirap sa akin. Kaya binutol, kahit ganyan na yung sitwasyon mo, kaya pa rin kitang pasayahin. Kaya mo pa rin maranasan lahat ng mga gusto mong maranasan. Amen po ba? Kaya pinutol ng mga sundalo ang mga lubid ng bangka at pinabayaan itong paano. Nang madaling araw na pinilit silang lahat ni Pablo na kumain. Sinabi niya, 2 linggo na kayong naghintay na lumipas ang bagyo at hindi pa kayo kumakain. Kaya kumain na kayo upang lumakas kayo dahil mamamatay or walang mamamatay sa inyo kahit isa. Pagkatapos magsalita ni Pablo, kumuha siya ng tinapay sa harapan ng lahat ay nagpasalamat siya sa Diyos. Piniraso niya ang tinapay at kumain, lumakas ang kanilang loob at kumain silang mahal. Amen po ba? Pero sa pagpapasalamat na yun, lumakas ang loob nila. Kahit anong pagsubok meron ka, magpasalamat ka lang. Magpasalamat ka lang. Nakakalakas ng loob na makausap ang Diyos, na magpasalamat ka. Kami lahat ay 276, no? 276 sila lahat doon sa barko. Nang mabusog sila, tinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Nang mag-umaga na, nakatanong sila ng lupa. Ngunit hindi nila alam kung anong lugar yun. Napansin nila ang isang loob na may dalang pasigla ng pinalak nilang ikawi doon ang barko kung maaari. Kaya pinunog nila ang tali ng mga angklang iniwan ng mga ito sa dagat. Kinalag din nila ang mga tali ng timon at tinaas ang layag sa unahan upang ang barko yung tulak ng hangin papunta sa dalang pasigla. Ngunit nasadsad ang barko sa panteng mababaw.
Bumaon ang unahan ng barko kaya hindi makaalis. Samantala, ang ulian naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malalakas na alon. Binalak ng mga kawan na patayin ang mga bilanggo upang walang makalamoy at makatakas. Subalit dahil sa kapitan ng mga kawan ay ligtas si Pablo, kaya pinagbawalan nito ang mga kawan. Saling pinatalon sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa pampang, iba'y pupusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko at sa gayon kami lahat ay nakarating sa dalampasigan ng ligtas. Amen po ba? Verse 41, sabi doon, ngunit nasadsad ang barko sa parting mababaw, bumaon ang unahan ng barko, kaya hindi makaalis. Samantala, ang ulian niya naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malalakas na alon. Ang dami po nung pinagdaanan nila, bagyo, kung saan sila natangay at all. Doon nakakita na sila ng part kung saan parang okay na dito, mababaw na, idaang na natin. Alam niyo po nakakatawa dahil kapag ang isang barko, no, kalooban ng Panginoon mawasak, kahit pa nandun ka na, doon ay destinasyon mo eh, itadaang mo na lang yung barko, nawasak pa rin. Amen po ba? And balikan natin title, what's the title of the message? Shipwrecks of or in life. Dami ka pagdadaanan, maaaring sabihin mong shipwrecks ng buhay mo. And sabi doon, no, madaming ship, yung po pwedeng bumagsak. Kasi hindi kalooban ng Diyos. Ngayon po, ano-ano yung mga ship na yan na po pwedeng bumagsak? Relationship, partnership, leadership, ownership. Amen po ba? Those are just some ships, di ba? Na matugtong mo na nga lang kasi ship, di ba? Yung dulo. Pero kung iisipin mo, totoo, tama. Di ba? Ownership. Yung pagkamayari mo na yan, dati. Kasi hindi mo na-recognize na ang lahat ay sa Diyos. Ang anak mo, ang pamilya mo, ang negosyo mo, ang pinagkakabuhayan mo, kung ano-ano pa man. No? Kaya ang Panginoon na kung pwede yan ay lumubog. Amen po ba? Maaari may tinuturo ang Diyos. Yung relationship na yan, dahil hindi nga kalooban, pinasok mo, at ano nakuha mo, heartbreak, yung tinuturo ang Panginoon. Yung leadership, at kung ano-ano pa po. Amen po ba? Tayo kasi no, sa buhay, gusto mong matry kasi kayang itry muna. Tama po ba? Pag sasakay ka at magbiyahe ka sa Talampasigan, sa dagat, magbiyahe ka, sabihin natin punta kang Puerto Galera, o nasa Batangas Port ka. Bago ka po sumakay ng barko, aalamin mo, madaming factor. Ano ang biyahe nito? Ito may fast cut, slow cut, pang pasahero ba to? O baka pang ano to, karga ng mga isda o ano, sa iba ba, cruise ship ba yan? O baka pang yung mga sima na, oo, di ba? Marami po, hindi ka lang basta sasakay ng barko. Hindi mo lang basta sasakyan, madami tayong ships sa buhay. Lera yan. Madami. Kasi madami mga pagpipilian mo, pero hindi lahat sasakyan mo. Hindi lahat sasakyan mo. Maaaring madisgrasya ka. Kapag yung journey na yan, yung barko na yan ay sinakyan mo. Amen ba? Yung ship ng temptasyon, hindi mo dapat sakyan yun. Nandiyan ang ship eh. Nandiyan yung inaakay ka, di ba? Mag-tempt ka, last and all. Dapat mo bang sakyan? Hindi. Makakasira ng pamilya yan. Makakasira ng relasyon yan. Makakasira ng kung ano pa yan. So kung ikaw, no, nabubulit ka sa ganung bagay, alam mo yung mga bagay na pwedeng magmulan ng libog. Alam mo yung mga bagay na pwedeng magmulan ng kasalanan. Alisin mo. Hindi kasi kalooban ng Diyos yan. Hindi yan yung barko na dapat nandyan ka. Hindi yan yung barko. Kung yung cellphone mo, punong-puno lang kung ano, pag ginawa ka ng asawa mo, hindi mo kayang ibigay. Pag tinignan yung mga search bar, pag tinignan yung Facebook mo, pag tinignan yung kahit na yung puro babae, yung puro lalaki, yung nandyan, tingin mo ba, pag ang Diyos bumaba at kinausap ka face to face, matutuwa sa'yo, ano sasabihin ng Diyos sa'yo?
Those are just simple things, but it poisons the spirit. Hindi po kalooban ng Panginoon yun. Amen po ba? Madami. Kung iisipin, sasalain mo lang ang buhay mo ngayon. There are ships in your life right now that you shouldn't be there. You shouldn't ride in that ship. Kasi it will only bring destruction sa buhay mo. Amen po ba? At kahabag-habag ng Diyos at mabuti-butihan ng Panginoon kung yung ship na yan, ahayaan niyang masira. Nang hindi kalooban ng Diyos na sumama tayo sa paglubog. Amen po ba? Kung yung problema ay para sobrang bigat, bitawan mo. Huwag mong pipitin. Dahil maaari kang sumama pag lumubog yan. Masyadong mabigat. Hindi yan para sa'yo. Bitawan mo. Bitawan mo. Hindi yan para sa'yo. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon, lagi niyang sinasabi, magaan yung pamatok na meron siya, di ba? Yun ang para sa atin. Hindi po kalooban ng Panginoon yan. So, kung yan man, hinahayaan ng Diyos, and next, meron akong nilagay dito, sabi dito, if God let that ship sink, no wisdom, ability, or skills from any man or from you will be able to keep it from happening. Kung niloob ng Diyos na lumubog yan, kahit anong pigil mo, kahit anong salba mo sa relasyon na yan, kahit anong salba mo sa negosyo na yan, kung di man yan ang line ng Panginoon para sa'yo, may iba palang purpose ang Diyos, may ibang negosyong ibibigay, may ibang mga partners na ibibigay, merong, amen po ba? Yun ang kalooban ng Panginoon, kung pinipilit niyang ilubog, yung bagay na yan, kung hawakan. Kasi, kahit anong abilidad, wisdom, talino, at skills ang meron ka, lulubog at lulubog yan. Tandaan mo, hindi tatanggalin ng Diyos ang ship na yan sa buhay mo kung alam niya ang kailangan mo. The sunken ship employs it is non-essential. Tinanggal kasi hindi importante at hindi mo kailangan. Amen po ba? Tinanggal ng Panginoon kasi hindi mo kailangan. Tinanggal ng Diyos kasi alam niya, sa susunod na journey, o susunod na level ng buhay mo, iiwan mo yung, hindi mo yan kailangan, hindi yan makakatulong sa'yo, dahil dito kita dadalhin. Sabi ng Panginoon. Amen po ba? And, sino po dito may mga realizations? I hope and I believe nangungusap ang Panginoon sa inyo. Sa oras na to. Amen po ba? And to close, sabi ko nga po kanina, this is just a short message. So, what's the point of this? 1 Samuel 16 verse 1. Sabi po doon, the Lord said to Samuel, how long will you grieve over Saul, since I have rejected him from being king over Israel? Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons. Kung inayaan ng Panginoon mawala yan, lubog yan, huwag ka nang manghinayang. Naisip mo pala na dati ganito eh. Dati ganito eh. Dati ganito. Kung tinanggal po ng Diyos, there is something better, and that's actually the best na ibibigay ng Diyos para sa'yo. Amen po ba? Do not mourn. Do not grieve over it. It's over. Sinasabi ng Diyos, it's over. Dito ka na sa level na to. I have delivered you. Diba? Sa sitwasyon na yon, sa bagay na yon, sa taong iyon, sa business na yan, sa kasalanang iyan, tinanggal na kita dyan. Eto na yon. I have prepared better and best. Sabi doon, o king, o diba pag king, yun na yung pinakamataas. Yun na yung pinaka-the best. Amen po ba? Ang Panginoon po, ang may karapatang mag-alis. Siya rin lang ang may karapatan na maglagay ng bagay na the best para sa atin. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Amen? Napakabuti ni Lord. Sobrang buti niya kasi lagi na tayong nire-remind ng mga bagay-bagay sa buhay natin na talagang dapat po natin marinig. Amen po ba? And I pray
sa bawat isa. If you find it hard na may times na tinatamad ka talagang umattend paglinggo or meron kang commitment na mga bagay, it's just a short time for the Lord. Yung service po natin, no? Iba pa rin yung nakaka-attend ka. Doon mo mararamdaman na may bitbit kang cross. Amen? Amen. Doon mo mararamdaman na you are fighting. You are in the battle. Kapag mahirap para sa'yo, yung bang meron, hindi yung kapag magaan at maluwag. Kapag mahirap para sa'yo, pag naging struggle ka, doon mo i-push pa yung sarili mo. Alam mo sa sarili mo, bitbit mo yung cross. Yung cross, hindi mo babawasan ka na. Ayan po ba? So, I believe, ibang topic yun. Ayan po ba? Amen. So, shipwrecks in life, pero ang Panginoon, yung ship na yan, may bibigay siya, mga cruise ship pa yun para sa'yo, no? Amen po ba? Mas malaking barko, at kasama mo siya doon. Amen po ba? Huwag ka sasakay ng barko na hindi mo kasama ang Diyos sa barko yun. Amen. Sabi sa salita ng Panginoon, sabi ni Moises, no? Huwag mo kong papuntahin sa lugar kung saan hindi ikaw yung nangunguna o Diyos. Sabi niya. So sa lahat ng pupuntahan nating journey, it should be God. It should be God ang ahead sa atin sa journey na yun. Para maging matagumpay talagang kahit mahirap, ang Panginoon, alam mo kasama mo. Amen po ba? Tayo po natin magsipagtayo. I-honor natin yung salita ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Sa araw na to, pasalamatan po natin siya sa kanyang salita. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we just want to appreciate you, to thank you for your word. Kahit kailan po hindi ka nagsasawang, i-remind kami at iparamdam ang pagmamahal mo sa aming mga anak mo. Naniniwala kami hanggat may buhay sa mundong to, meron kaming pag-asang magbagong buhay, may pag-asa kaming magbago, may pag-asa kaming tumalikod sa kasalanan, may pag-asa kaming, Panginoon, na ituwid, Panginoon, Lord God, yung relasyon namin sa iyo, may pag-asa kami, Panginoon, na nanumbalik sa iyo, may pag-asa kami maging mainit muli, may pag-asa kami, Panginoon, na tanging sa iyo lamang po namin matatalagpuan, Lord God. Lord, patuloy mo pong iparamdam sa bawat isa na ikaw ay kasama namin sa aming buhay. Na kami, Panginoon, Lord God, ay nasa iyong presensya. Na Panginoon, ikaw po ang aming Diyos na kapagligtas at aming Panginoon pagsisilbihan. Wala na pong iba. Salamat, Panginoon. We thank you for your word. We honor thy word, Lord Jesus. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo na lang kayo magsipagupo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I want to believe we are blessed by Yes. today's message. Praise the Lord. Hallelujah. I want to encourage every one of us, just like the minister said, that it's a good thing to come into the presence of God. Nalagi tayo pumunta sa presensya ng And there is no other place At wala nang iba pang lugar better na better to go. napunta. So regardless of anything, So regardless sa kahit ano pa nangyayari sa you buhay, must always make time lagi po tayo magbigay ng out of oras no time kahit wala kang oras to be before the Lord. para makapunta sa presence. Many of us don't know Marami sa atin, hindi alam. that every time we come before Him, Sa pinari na malapit sa Panginoon. there is always a change. Amen. Bilang nagbabago. Because when you are coming before the altar of the Lord, Kasi kapag lumalapit tayo, sa altar ng Diyos ka it's lumalapit. not saying like you're behind. Hindi ito katulad ng sin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 So that you will not sink. Para hindi ka kubog. Amen. Amen. So that you will not sink. Para hindi ka kubog. So that you will not get wrecked. Para hindi ka buwasak. Make sure your foundation is ever strong. Siguro kayo yung protection mo, strong.
Make sure your foundation is strong Sigurado yung pagkasyon na yan. so that you can withstand anything that comes. Para lahat ng darating mo, talagang ma-withstand. The Bible says in Psalms 11 and 3, Sabi sa Psalms 11:3, it says, if the foundation be destroyed, kung ang pundasyon ay mawasak, what can the righteous do? ano ba ang pwedeng gawin? If the foundation be destroyed, Kung what can the righteous do? ano ba ang pwedeng gawin? The ng righteous can do nothing wala na pong magagawa ang isang tao. if the foundation is destroyed. Kung ang pundasyon ay strong. So make your foundation strong So siguro yung pundasyon mo strong and ever strong. at talagang strong. That way, Sa ganun nga, you remain ever strong. lagi kang nanatiling lakas. Did you hear what I said? Narinig niyo po ba? Did you hear what I said? Narinig niyo po ba? Did you hear what I said? Make your foundation strong. Gawin mo po strong ang pundasyon mo. Praise the Lord. Hallelujah. Because if your foundation is strong, Kasi kung ang pundasyon mo ay strong, it will be able to withstand anything that comes. lahat ng po pwedeng dumating sa buhay mo If the foundation of the house is not strong, ay kung hindi naman strong ang pundasyon, the house will surely crumble. siguradong babagsak ba. But if your foundation is Pero ever kung ang strong, pundasyon ng iyong tahanan ay it strong, can stand and withstand anything that Amen. comes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Very quickly, we are going into the communion program for today. And I pray at ako'y nagdarasal.